Ay darako na po sa gawain. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin na natatanaw na po natin, nabibisyo na po natin. Dahil talagang totoo po kapag binitawan po ito ng inyo po mga lingkod, kapag binitawan po ng Panginoon, ito po ay kanya pong pinapangyayari. Amen. Praise God. At salamat po sa matagumpay na gawain. Glory to God. Matagumpay na gawain po noong pong araw po ng linggo, women's Christmas party. Talagang totoo po yung kagalakan, hindi po kayang bayaran. Amen. Talaga yung pong puso mo po kung paano po nagagalak, na ito po ay bunga po ng kagalakan na buhat sa ating pong Panginoon. At gayon po rin kahapon, napakasaya po ang mga bata from Soro-Soro at dito po sa ating pong church. Talaga po nakakatuwa po ang mga bata. Talagang kitang-kita niyo po yung kanila pong mga kasiyahan. Amen. At doon po sa dako po ng Aplaya, nag-celebrate po din ng Christmas party ng kids. So makikita po natin na talagang ang pagkapalay dumadaloy. Sapagkat ang mga bata ay nabibigyan po ng kasiyahan. Hindi po lamang mga bata, maging ang mga magulang. Glory to God. At nakakatuwa po dahil nakikita po namin yung pag-e-effort ng mga teachers. Glory to God. Kahapon nga ako po tuwan-tuwa po kay Sister Rusil. Kitang-kita mo yung kanyang pagiging guro. Pinahanay ang mga bata. Walang lalabasa. Diyan kayo, hanay kayo. Amen. At siya po ang nangunguna. Yung mga bata, sunuran naman hanggang doon sa labas. Diba? So, ibig sabihin dahil sa kagalakan ng mga bata na andoon ang kalapong malayang pagsunod. At maging ang mga paslit. Nakakatuwa sa laro, sa sayaw. At ito po ay ating pong napapatunayan na talagang ang kaligayahan po, ito po hindi po kayang pantayan. Amen. At bagamat ako po wala po sa dako po ng Aplaya, pero salamat sa Panginoon, nakita ko po rin through video kung gaano po naging matagumpay ang gawain. Kaya salamat po doon po sa lahat pong mga nagbigay, mga nag-pledge. At ako po'y naniniwala, habang ito po ay ibinibigay nyo, sa puso nyo ay meron ng nakikintal na ito bunga ng pag-ibig. Amen. Gaano man yung halaga na inyo pong naibibigay, ang lahat ng ito'y ibabalik sa inyo ng ating pong Panginoon. Malaki man ito o maliit, basta masayang puso, ang Diyos ang magbabalik nito ng higit pa sa ating pong inaasahan. Amen po. Kaya sa oras na ito, ako pinaniniwala na ang ating pong Panginoon ay galak na galak. Sapagkat siya po'y galak na galak kapag nakikita niya ang kanya pong mga anak na pinagpapala. Amen. At ilang linggo na lamang, haharap na po tayo sa 2024. Amen. So, ibig sabihin, papasok na po tayo sa 2024 at alam po natin na ang 2024, ito po ay Year of Overcomers. Amen. So, ibig sabihin, kapag sinabi pong overcomers, yung hindi po natin napagtagumpayan noong 2023, ito po 2024, early pa lamang ng 2024, mararanasan na, amen, ang masaganang pagkapala. Praise God, hallelujah, napakabuti po ng ating pong Panginoon. So ngayon po tayo po ay darako na po sa mensahe po ng ating pong Panginoon. Glory to God, pero bago ko po buksan ang ating pong mensahe, tama-tama po yung message po ni Bishop noong last Sunday. Dahil sabi nga po rito, blessings and reward. Amen. Yun po ang title, ang topic po ni Bishop. Pero makikita po natin dito, doon lang sa dalawang word na yon, kung ito po yung ating pong nauunawaan, 2024, pagpapalain po tayo ng lubos-lubos. Amen. So ano po yung ating pong natutunan? Upang maranasan po natin, para po maranasan natin po ang blessing, ito po yung ating pong i-confess. Amen. Atin po itong sasaysayin, atin po itong sasabihin, yung mga pangako ng ating pong Panginoon, isaysay mo ng lahat ito. Ibalik mo sa Panginoon. Sapagkat ito'y kanyang binitawan, kanya ito pong gagawain. Amen. Kaya maral hindi magawa, hindi mo sinasalita. Pero kapag ito ay iyong pong sinalita, kapag ito'y binikas with faith, amen, mangyayari ito. At paano mo mararanasan ng rewards? Kinakailangan ikay gagawa. Amen. Kinakailangan ito'y isasagawa mo. Kinakailangan kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na talento mo, kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na kakayanan mo, gawain mo ito at mararanasan mo ang pagkapala. Totoo po yung sinabi po sa aklat po ng Isaiah 1:19. Naririto po ang tunay na kung saan pagtanggap ng ating po mga rewards.
Ano man yung rewards na nakalaan po sa inyo, ang mahalaga, tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan isagawa natin ito para maranasan po natin yung kakaiba na pagpapala. Amen. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po, tayo po ay pupunta na po sa ating pong topic. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord God. Ito po ay naaayon po sa ating pong idinaraos na. Amen. Bakit po? Napakarami ng Christmas party na naganap. Ilang araw po, sobrang traffic. Araw pa lamang ng Huwebes, Biyernes, Sabado. Ay talagang sobra po ang traffic. Kasi po, bakit po? Nagsabay-sabay ang mga Christmas party. So kung makikita po natin dito na talagang gaano man katagal na ito'y binitawan ng ating pong Panginoon, hindi pwedeng hindi isinasakatuparan. Ating pong tinyan, yung pong ating pong teksto na ating pong pag-aaralan ngayon. Yung teksto na kung saan ito po ay napakahabang panahon, pero talagang tapat ang ating Diyos. Sige po, ating pong basahin ang aklat po ng Isaiah 9, 6 and 7. And praise God. Ang sabi po rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Praise God. Hallelujah. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipikakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo. Wala ka pong katulad, O Diyos. Panginoon, naniniwala po kami, O God. Lahat po ng naririto, dakilang Diyos. Hinayaan niyo po silang makarating sa lugar na ito sapagkat meron kang nakalaan na pagpapala, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, sa bawat pagtitipon ng iyong mga anak, bumababa ang iyong presensya. At ang iyong presensya, kapag ito bumaba sa aming pong kalagitnaan, dadaloy ang kapayapaan. Dadaloy ang kagalakan. Dadaloy ang kagalingan. Dadaloy, Panginoon, ang rumaragis ang pagkapala, Panginoon. Sa pamamagitan ng salita mo, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Samahan niyo po kami sapagkat kami po sa iyo umaasa, Holy Spirit. Amin pong ikiniklaim, Panginoon, ang iyong salita. Sa aklat po ng John 14 verse 26, Panginoon. Ang Espiritu Santo na ipinakalob niyo sa amin. Ito yung aming Panginoon magiging taga-bigay ng kapayapaan. Ito yung magbibigay sa amin, Panginoon, ng karunungan. Siya po itatayo bilang tagapagturo. At siya rin, dakilang Ama, Panginoon na magpapaalala ng mga pangako mo. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ikubli mo po ako sa iyong likuran upang ikaw, Panginoon, na makita. Ibaba mo po ako upang ikaw ang maitaas. Salamat po, Panginoon, at dalangin ko po, katagumpayan po ng gawain mo sa araw na ito, Panginoon, hanggang mamaya sa aming pong Christmas party. At sa aming pong Christmas party, Panginoon, maranasan ng bawat isa, Panginoon, sapagkat patuloy ang pagkapalay pinadadaloy mo. Kaya salamat sa iyo pong papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati. Sa iyo po lamang namin ibinabalik, Ama, sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So ito pong ating pong pag-aaralan po ngayon, ito po ay pinamagatang ang hula sa darating na tagapagligtas. The prophecy of coming Savior. Na kung ating pong titingnan, ayon po sa akin pong napag-aralan doon po sa kung saan ay mga theologian, na ang sabi nga po raw, yung po raw time span, magbuhat po raw doon po kay Adan, hanggang sa kung saan sa pagsilang ng ating pong Panginoon, ito po ay umabot po ng 3,974 years. So kung ating pong titingnan, biro nyo po, napakatagal ng pampanahon.
magbuhat pa doon sa panahon ni Adan hanggang sa pagsilang ng ating pong Panginoon. At ang sabi, meron pang exact, ang sabi ito, 6 months and 10 days. Glory to God. At talaga yung mga theologian talaga napakasusi nilang pinag-aaralan ang lahat ng ito. At ang sabi po rito na ang ating pong Panginoon, siya po ay nag-preach sa loob po ng 3 years. So napakadali po yung kanya pong ministry, 3 years, pero very powerful. So ating pong titingnan dito na talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon. Biro mo, Book of Isaiah ay magbuhat po doon po sa Book of Malachi hanggang dito po sa Book of Matthew o sa New Testament, 400 silent years. 400 taon ang nagkaroon po ng katahimikan. Kapag sinabing katahimikan sa loob ng 400 taon, walang anuman na kung saan ay mga nababalitaan, na isasagawa. Glory to God. Pero makikita po natin dito, dahil ang ating pong Panginoon ay nangusap sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, na kung saan ay ipinakita na merong darating, merong isisilang. Glory to God. Meron na kung saan ibibigyan ng kapangyarihan at ang sabi rito, sa kanya pong balikat, amen, ipapatong o ibibigay to govern, amen, para kanyang pamahalaan ang buong daigdig. Amen. So makikita po natin dito, pagbuhat po sa book ni Isaiah, nagkaroon po ng katuparan sa Book of Mateo. Kung atin po makikita doon po sa aklat po ng Mateo, sinabi rito sa 1, kung saan ay 21, na ipinakita po rito, nagkaroon po ng kaganapan. So ibig sabihin, inulit uli na may isisilang, maglilihi ang isang dalaga. Amen. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang ipapangalan sa kanya ay Jesus. Siya ang magliligtas ng sanlibutan at magpapatawad ng kasalanan. Amen. So ibig sabihin, makita po natin dito, napakahabang panahon. Hindi ito nawaglit sa isip ng ating pong Panginoon. At kung ating pong babasahin po ito pong Book of Isaiah, makikita po natin to, bakit kaya ito ay ibinigay na hula o ipinahayag dito po kay Isaiah. So makikita po natin kapag sinabing ito po'y hula, maaari dito po sa atin kapag ito po'y hula, walang assurance. Amen? Walang assurance, ay hula nga eh. Pero kapag ito'y nagbuhat sa ating pong Panginoon, 100% paniwalaan mo, mangyayari ito. Amen. Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Kaya kung meron kayong narinig na tinig buhat sa ating Panginoon, nakarinig kayo buhat sa mga lingkod ng Panginoon na nag-prophesy sa inyo, na darating ang isang araw, magkakaroon ka ng isang anak na kung saan ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Darating ang isang araw, ang iyong negosyo, palalaguin ng ating pong Panginoon. Darating ang isang araw, gagamitin ka ng ating Panginoon mightily. Amen. So kapag ito po ay narinig mo, magbuhat po sa mga lingkod ng Diyos na kinakasiyahan ng banal na Espiritu, panghawakan mo na ito. Amen. Kapag ito po'y nabasa mo sa salita ng ating pong Panginoon, ito may maaring nawaglit sa iyong isip, pero sa takdang panahon, muling ipapaalala tayo sa inang Panginoon. Amen. Para ito ay makonfirm na talagang totoo ang Diyos ang nagsalita. Dahil bakit po Book of Isaiah inulit sa Book of Mateo? Napakahabang panahon, 1,000 taon. Inulit ng ating pong Panginoon at ating pong titingnan dito. Paano ito isinagawa ng ating pong Panginoon? Amen. So makikita po natin dito kapag sinabing prophecy, ito po ay hula. At kapag sinabing hula na nagbuhat sa ating pong Panginoon, ito po ay 100% na magaganap. So ipinakikita po rito. Ito pong tinatawag po dito na kung saan ay isang lalaki na isisilang na sinasabi po rito na sa kanya pong mga balikat ilalagay ang kapamahalaan. Amen. So dito po makikita po natin na meron pong apat na kung saan ay daladala sa atin yung ating pong Savior. At ako po'y naniniwala lahat ito ay nararanasan nyo. So ano po ra yung una po? Ang number 1 po dito ay kagalakan or joy. Ito po yung 4 po na kiss. Amen. 4 po na K. 4 po na kiss. 4 po na ka.
Amen. Glory to God. So, sabi to yung pong apat po na case na dala-dala po ng ating pong Savior, ito po ay una po ay kagalakan. Amen. Or joy. Glory to God. So kung ating pong titingnan, kayo po ba lahat ay nakararanas ng kagalakan? Kapag hindi ka nakararanas ng kagalakan, baka hindi mo tinanggap ang ating Savior. Amen. So ibig sabihin yung kagalakan, ito po'y ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon, magbuhat ang tanggapin natin ng ating pong Panginoon. Kagalakan, sumunod po, kapayapaan. Glory to God. Kapayapaan. Glory to God. At makikita po natin to, yung kapayapaan, ito po'y ating pong dadaanan at sa pamamagitan po ng mga salaysay na kung ano po ang ginawa po ng ating pong Panginoon, ipamamalas po dito kung paano po tayo nakaranas ng kapayapaan. Glory to God. Pangatlo po, katwiran, righteousness. Glory to God. Amen. Katarungan. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung katarungan or judgment, ito po ay ibinigay ng lahat sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kung ito po ay ating pong natanggap na at tatanggapin pa, ibig sabihin, makikita na sa buhay mo. Glory to God. Makikita na sa buhay mo kung paano ka nagkakaroon ng joy, kung paano ka nagkakaroon ng kapayapaan, kung paano ka lumalakad sa righteousness ng ating pong Panginoon, at kung paano mararanasan ang judgment. Amen. So, ibig sabihin, ito po mga bagay na ito po yung pong ipinakikita po dito sa hulang ito. Amen. At naniniwala po ako, ang lahat ng ito na inihula kay Propeta Isaiah na ipinaunawa ng ating pong Panginoon, lahat po ito ay ating pong mararanasan. Kaya kung hindi ka pa nakararanas ng apat na ito, tanungin mo sarili mo, Lord, ano po ang kulang? Bakit hindi ko po ito nararanasan? Ano kaya yung pong mga bagay na dapat kong gawain para maranasan ko ito? Dahil ito po yung nais po ng ating pong Panginoon sa bawat isa na kanya po mga tinawag at pinili, nararanasan mo na ang joy, peace, glory to God, hallelujah, righteousness, and judgment. So makikita po natin dito, ito po yung pong isa sa katuparan na ayon doon po sa mga propesiya. Ang sabi po rito, yung po ministry of the Son of God. Sabi rito, number 1, siya'y maglilingkod sa Galilea. Amen. Pakitin niyan po ang ating pong teksto. Sa 9:1 po, ayan, praise God. Paghahari ng prinsipe ng kapayapaan. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Nephtali. So makikita po natin, dahil sa kung saan ay dito pa lamang sa Book of Isaiah, naranasan po na kung saan lahi ng ating pong Panginoon sapagkat ang Zebulon at Nephtali, ito po ay kasama po sa lipi ni Abraham. Amen. Ito po ay kasama po sa anak, glory to God, ni Jacob. Kabilang po siya doon sa 12 tribes of Judah. So ibig sabihin, ito pong Nephtali, glory to God, na kung saan nasa lugar na iyon ay nakaranas po ng mga kapighatian, makita po natin na kung saan ito pong ating pong Panginoon, siya po ay naglingkod sa Galilea, na kung saan ito po yung kanya pong unang-unang pinaglingkuran. At ano po raw ang nararanasan na kung saan ng mga Israelita nung panahong yon. Glory to God. So makikita po natin yung sinabi po sa aklat po ng Matthew 4. Ito po yung pong pinagdadaanan po ng mga Israelita. Amen. Sa Matthew 4, glory to God, 13 to 14. Yan. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea at sakop ng Zebulon at Nephtali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. So ibig sabihin, ipinakita rito, dahil doon po sa Isaiah 1, nandoon yung kung saan sila po ay namumuhay sa kadiliman. Malungkot ang kalapong buhay. Kaya pag itindi po sa aklat po ng Mateo, sinabi po rito, ang ating pong Panginoon hindi po nanatili sa kanya pong kinalalagyan. Siya po ay kung saan nagpunta po sa Galilea.
Amen, na sakop ng Zebulon at Neptali. So ibig sabihin, ipinakita na dito po siya po'y nagministeryo. Dito po nagkaroon po ng kaganapan na kung bakit ang ating pong Panginoon, doon siya unang dinala. Amen. Para patunayan, yung po sa book ng Isaiah, isinakatuparan dito po sa book of Mateo. So ibig sabihin, di ba pinatunayan ng ating Panginoon na itong isinilang na kung saan na maghahari, itong isinilang na mamamahala sa kasasanlibutan, ito'y nagsimula na sa kanyang ministeryo at ito po'y nagkaroon ng kaganapan sa dako po na kung saan sa Zebulon at Neptali. So ibig sabihin, ito po mga taong ito na kung saan na sila po yung punong-puno ng problema, ito po yung pinuntahan ng ating pong Panginoon. So siya po'y naglingkod sa Galilea. Amen. Number 2, glory to God. Dadalhin niya ang liwanag ng kaligtasan at pag-asa. Ayan, dadalhin po ng ating pong Panginoon ang liwanag ng kaligtasan at pag-asa. Yan po yung kanya pong tatrabahuhin, ayon po doon sa propesya. Kaya tingnan po natin sa verse 2 ng Isaiah 9. Verse 2, ayan. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain ng balot na dilim. Amen. Napakatindi po ang pinagdadaanan. Yung sinabi doon, kaya marahil ang ating pong Panginoon gumawa siya ng kaparaanan para ipaabot sa pamamagitan ni Isaiah. Ito ang kung saan ang nagaganap sa inyo. Ito yung inyong nararanasan. Dahil alam po natin na mga Israelita, sila po ay matitigas ang kanilang mga ulo. Kaya nararanasan po nila. Ano po ang kanilang pong nararanasan? Sila po ay lumalakad sa kadiliman. Dahil sa sila po ay lumalakad sa kadiliman, natural ang kanilang pong buhay ay punong-puno ng problema. Amen? Kaya maaaring ngayon, at tayo po'y binibigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na tingnan natin po na tayo ba yung kinakausap ng Panginoon dito? Tayo ba yung dati na kung saan ay namumuhay sa kadiliman? Tayo po ba yung dati na kung saan ay punong-puno ng problema? Pero ngayon, nararanasan natin yung joy. Amen? Nararanasan natin ang peace. At sabi dito, sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain ng balot ng dilim. So, ibig sabihin, dito pa lang po sa Isaiah na ipinangako o kung saan ay pinoprophesy ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, meron nang nagaganap. Meron nang nangyayari sa mga Israelita na sila po ay kung saan dahil sila lumalakad sa kadiliman. Glory to God. Balot sila na kung saan ay dilim ang kanilang buhay. Pero nung makita nila si Jesus, nung ito po'y ipangako sa kanila, maaari nagkaroon po sila ng pag-asa. Maaari ang kanilang buhay ay nagkaroon na kung saan itinatanaw. Meron na po silang nabibisual. Meron na po siya na kung saan ay hinihintay. Pero kung ating pong titingnan, dahil sa sobrang titigas ng mga Israelita, napakatagal bago dumating ang pangako ng ating pong Panginoon. Pero salamat sa Diyos, glory to God, ito po'y kanya pong isinakatuparan. Amen. So makikita po natin ito. Ano po ang sabi po rito sa aklat po ng Isaiah 42 verse 6? 42 verse 6. Akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamamagitan mo dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Amen. So ibig sabihin, ipinakita po rito, nangusap po ang ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni Isaiah na sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Yahweh. Glory to God. Tinawag sa Isaiah upang sa pamamagitan niya, ito ay kanya pong ipahayag. Glory to God. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig sa pamamagitan mo. Ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa pamamagitan mo'y dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Amen. So ibig sabihin, pinakita rito, eto na yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Kaya yung pong mga Israelita, naghahanap sila, naghihintay sila na kung saan ay kailan darating yung propeta.
Kailan darating yung tagapagligtas? Ayaw pa nilang paniwalaan sa Jesus na nangangaral. Ito nga ba ang tagapagligtas? Ito nga ba yung propeta? Ito nga ba yung kusang Bisaya na hinihintay? Pero kung atin titingnan, tayo po ngayon, na mga anak ng Diyos at may banal na espiritu, alam na natin pag ito po'y nabasa po natin, na totoo, ito po'y gagawin ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ang sabi po rito, katarungan sa daigdig, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. So ibig sabihin, ang ating pong Panginoon nakikipagtipan po sa atin. Ang ating pong Panginoon ay gumagawa po siya ng mga kaparang para po tayo po'y ipagkasundo. At naalala ko po yung sinabi po ng ating pong, na kung saan si kapatid na Apostol Pablo, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 5 verse 20, na ang sabi nga po rito, si Apostol Pablo ginamit ng Panginoon upang ipagkasundo ang lahat ng tao sa ating Diyos. Amen. Kaya makikita po natin dito, yung po sinabi niya po dito po sa aklat po ng Isaiah 49 verse 6, glory to God, hallelujah. Sinabi pa rin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagkapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin kitang liwanag sa mga bansa upang buong daigdig ay maligtas. Amen. Gagawa ang ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita po rito, dahil sa nais ng ating pong Panginoon na maranasan ng lahat ng tao na makakarinig ng propesiyang ito, kung ikaw man ay nananatili pa sa mga bagay na mga problema sa ating pong buhay, may pangako ang ating pong Panginoon. Darating sa iyo ang liwanag. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kung meron ka pa mga problema hindi pa nagkakaroon ng solusyon, dumaan man ng maraming taon, may takda ang ating pong Panginoon para ito'y magkaroon ng katuparan. Amen. Sapagkat siya ang nagsabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Amen. Yan po yung pong gagampanan ng ating pong Panginoong Jesus. Glory to God. At ito po ay nagkakaroon po ng katuparan. Ano po sabi niya sa aklat po ng Matthew 4, verse 15 to 16. Glory to God. Hallelujah. Matthew 4, 15 to 16. Ayan. Lupain ng Zebulon at lupain ng Nephtali. Daanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Amen? So, doon po sa pagministeryo ng ating pong Panginoon, naglalakad pa lang sila, nakaranas na ng kung saan ay kapayapaan, pag-asa, ang lahat ng kung saan ay dinadaanan ng ating pong Panginoon. Amen? Mapapalad tayo. Amen? Merong Jesus na kung saan ipinangako para sa atin. Merong Jesus na ipinangako para hanggang sa ating pong saling lahi. Kaya wag po tayo na kung saan ay panghihinaan kapag tayo po ay nakararanas ng iba't ibang uri po ng mga problema sa buhay. Hanggang sa ating kaapu-apuhan, ang ipinangako ng ating pong Panginoon na liwanag at pag-asa, ito po'y mararanasan ng ating pong lahi. Magpatuloy po lamang tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. And number 3, palalawakin niya. Amen. Palalawakin niya ang pamayanan ng bayan ng Diyos. Unang-unay sa pamamagitan din ng pagsama-sama ng mga hintil sa sambahan ng pananampalataya. Yan po yung pangako. Amen. Kaya yung mga tao na wala pong pagkakakilala, yung pong kinadidirihan ang mga hintil, dahil ang tingin ng mga Hudyo, ang mga hintil na ito ay hindi bayan ng Diyos. Pero ang ating pong Panginoon, doon po sa aklat po ng Kolosas na ating pong napag-aralan, dahil sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, siya po ay pinaghukpong niya, pinagkasundo niya ang mga hintil at ang mga Hudyo. At ito po sa pamamagitan ng ating pong mga apostol na kung saan ay ginamit. Sina Apostol Pedro, sina Apostol Pablo, ang ginawa nila, ipinangaral nila ang magandang balita ng kaligtasan. Ipinangaral nila ang tunay na kaganapan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay napako sa krus. Amen. At isa po tayo sa nakaranas niyan.
Dahil kung hindi po tayo na kung saan ay nakarinig ng magandang balita, baka ngayon nasa kadiliman pa ang ating buhay. Kaya magpasalamat po kayo sa mga taong ginamit sa inyo para po kayo ay nakakilala at nakarinig ng magandang balita. At tayo po'y dating mga hintil. Tayo po yung mga tao na kung saan walang taro sa paggawa ng kasalanan. Tayo po yung dati ng ating pong buhay. Ang sabi nga tayo po'y isang maruming basahan. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat kay Jesus na kung saan na isinilang. Amen. Na ipinakita yung kanyang pag-ibig sa atin. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo po'y kanya pong inihukpong, tayo po'y kanyang pinatawad, tayo po'y pinaging dapat niya na maging anak ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Yan po yung trabaho po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Na kung saan, sa pamamagitan po ng mga aral na ito, naranasan po natin yung pong pag-asa na ibinigay ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi niya po sa verse 3 ng Isaiah? Ayan, praise God. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwan. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati ng samsam na kayamanan. Ano kaya yung ating makikita? Ano kaya yung ating pong nabivisualize? Doon sa isang tao na kung saan ay maraming inani. Amen? Kasi para po na-imagine ko dito na kung ikaw po isang magsasaka, kapag nakita mong napakaraming bunga ang iyong mga pananim, habang ito po ay iyong pong inaani, ang kagalakan mo sa iyong puso, ito po ay punong-puno. Maaari maghapon ka na nag-aani, hindi ka pa napapagod. Amen? At ito pong ipinakikita po itong larawan. Na para po tayo na kung saan yung kagalakan ng isang tao na kung saan na habang siya po'y nag-aani at ito po'y isa pong para po na kung saan ay isa pong tao na kung saan ay naghahati-hati ng kanya pong mga kayamanan. Glory to God. Yung pong kayamanan na maaring kalapong nabungkal, yung kayamanan na kalapong namana sa kalapong mga magulang, habang ito po'y hinahati nila, punong-puno sila ng kagalakan. Habang sila po'y nag-harvest ng kung saan masaganang pagkapala, galak na galak ang kalapong mga puso. At ito po ang mararanasan ng mga tao na kung saan na ipinagkatiwala ng ating pong Panginoon. Tayo po ito, lagi po nating aangkinin. Ako ito. Amen. Ako ito na nakakaroon ng paghahati-hati ng kayamanan. Ako ito na nag-harvest ng mga pagpapala buhat sa ating pong Panginoon. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Gawa 15:13-18? Glory to God. Hallelujah. Amen. Gawa. Praise God. Ayan. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos pa lamang ng salaysay ni Simon, kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Praise God. Hallelujah. Amen. Ito ang sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta. Tulad ng nasusulat, pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumaksak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Dahil ang pagkakasundo ay isinagawa. Kaya ngayon, nararanasan po. Tayo po ito na kung saan ay inihukpong ng ating pong Panginoon. Tayo po ito na kung saan ay dati patapuna, dati ay walang saysay ang ating pong buhay, pero dahil sa ating pong pananampalataya at may ginamit ang ating pong Panginoon para ihayag sa atin ang magandang balita, nagkaroon po tayo ng isang relasyon. Kaya ang tawag na po sa atin, tayo po yung mga New Israelite. Tayo po yung inihukpong. Tayo po yung nilingap ng ating pong Panginoon para maranasan po ang kaligtasan na pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Number 4 po, glory to God. Hallelujah. Dadalahin niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang bayan mula sa pamatok ng pang-aapi at pagdurog sa kanyang mga kaaway.
Glory to God. So ibig sabihin, talagang gagawa po ng ating pong Panginoon para po tayo ay iligtas. Amen. Para po tayo makalaya sa pagkakaalipin sa atin. Sapagkat talagang totoo, dati po tayo alipin ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa magandang balita ng kaligtasan. Dahil sa ating pong Panginoon, ang mga pamatok na ito ay inalisa sa atin. Ano po yung mga pamatok na ito? Ito po yung iniligay sa atin ng dyablo. Pero napakapalat po natin dahil sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon, gumawa siya ng kaparaanan upang ang mga bigat, upang ang mga pagkakaalipin sa atin, maranasan po natin yung kalayaan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Ano po ang sabi niya po sa verse 4 and 5? Glory to God. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan. Amen. Praise God. Ang mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-api. Iyong binali tulad sa mga Midian na iyong ginapi. Ang pangyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Amen. So makikita po natin dito na ang lahat ng ito ay pinawi ng ating pong Panginoon. At ang kahirapan, inalis tayo sa kahirapan. At tayo po ay inilagay na sa isang buhay na masagana. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 11:28-30? Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatakbo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Amen. So mararanasan po natin yung kalayaan. Mararanasan po natin yung kung saan, yung pong mawala na sa atin po yung mga bawat pamatok sapagkat ang Diyos mismo ang nag-aalok. Lumapit kayo sa akin. So anuman yung mga bigat, anuman yung mga pamatok na inyong nararanasan, anuman yung mga tiisin na ating pong pinagdadaanan, mismo ang ating pong Panginoon nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin. Sino pong inaalok? Yung dumaranas ng iba't ibang uri ng kapighatian. Yung dumaranas ng iba't ibang uri ng mga problema. Sapagkat ang sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Huwag po tayo matakot. Kung meron po tayo na kung saan ay nararamdaman sa ating pong katawan, nakakaramdaman tayo ng karamdaman, nakakaramdam tayo at parang ang ating pong pakiramdam tayo po'y bigat na bigat sa mga problema ang ating pong nakikita, sa ating pong loob ng tahanan, para bang tila baga ay punong-puno ng mga suliranin, mga anak, mga manugang, hindi nagkakasundo-sundo. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, lumapit kayo sa akin. Amen. Lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat kapag hindi po tayo lumalapit sa Diyos, ibig sabihin tayo po ay nagmamalaki. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Santiago 4:6, ang sabi niya rito, siya ay punong-puno ng kahabagan, pero siya'y napupuot sa mga mayayabang. So ibig sabihin, kapag tayo hindi po lumalapit sa Diyos, ang turing po sa atin ng ating pong Panginoon, tayo po'y mga hambog. Tayo po ay mayabang. Akala mo kaya natin lahat ang problema. Amen. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, kinakailangan tayo lumapit sa Diyos. Draw nigh to me and I will draw nigh to you. Lumapit kayo sa akin at lalapitan ko kayo. So ibig sabihin, may kondisyon ng ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo ang lalapit. Ang ating Panginoon nag-aalok na sa atin. Amen. Kapag tayo po'y lumapit sa Diyos, ang Diyos, kapag tayo po'y lumapit sa Kanya, hindi po tayo iaaboy. Kapag tayo po ay naandun po sa kadiliman na, kapag tayo po'y punong-puno na ng problema, kapag tayo po ay kung saan ay hirap na sa ating pong buhay, pagluhod mo pa lamang sa Panginoon, hindi ka pa nagsisimulang magsalita, yayakapin ka na ng ating Diyos. Amen. Sapagkat ramdam na ramdam ng ating pong Panginoon ang ating pong mga pinagdadaanan. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito na talagang ang ating pong Panginoon ay nagbibigay po siya ng mga kaparaanan.
Number 5. Hallelujah. Number 5 po sa ating pong ministry. Ayan. Ang Mesayas ay magmumula sa bansang Israel at siya ay tatawagin tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Glory to God. Hallelujah. Prinsipe ng kapayapaan. Siya po yung pong atin po na kung saan ay tagapayo, makapangyarihang Ama. Everlasting Father. Glory to God. Amen. Ano po ang sabi niya po sa Genesis 3:15? Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Genesis 3:15. Genesis. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sino po ito? Ito po yung walang iba kundi si Jesus. Amen. Ito po si Jesus yung kung saan nadudurog sa sakong. Ibig sabihin, ito po Jesus na ito po yung susupil sa gawa ng kadiliman. Ang Jesus na ito yung kung saan, ito po yung sasakmal sa gawa ng kadiliman. Magtiwala po lamang tayo sa ating pong Panginoon. Sapagat meron po siyang inihanda. At ano po ang sabi niya sa aklat po ng Isaiah 53:2? Glory to God. 53:2 ng Isaiah. Amen. Praise God. Isaiah. Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang matatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. So ibig sabihin, ipinakita rito, ginawa niya lahat ito. Ginawa ito ng ating pong Panginoon na siya po inahilin tulad sa isang halaman. Sa isang halaman na kung sa'y natanim sa isang tuyong lupa. So dito po ipinakikita yung larawan ng ating pong Panginoon. Dito po ipinakikita kung paano po siya naging isang napakababa. Dito po ipinakikita na siya po ay hindi po pinansin ng mga tao. Pero ito'y kanyang ginawa para patunayan po sa atin na siya po yung kung saan na atin po magiging kahangahangang Diyos. Amen. Na siya po yung kung saan sa kanya pong pagkapakumbaba upang tayo itaas. Sa kanya pag-itiis ng hirap upang sa inyong pananampalataya sa ating pong Panginoon, maranasan po natin ang kalayaan. Amen. At ano po ang sabi po sa aklat po ng Lucas 2:11? Praise God. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Thank you. Glory to God. Hallelujah. So ngayon, isinilang na, amen, ang ating pong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating pong Kristo at Panginoon. Amen. Sa John 3:16, glory to God. Amen. Hindi mawawala ang John 3:16. Amen. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So napakaganda, 'di ba? Ipinaalala lagi ang John 3:16. Asak na kahapon nga po yung mga bata na memory verse. Ilan po yung po nag-recite ng John 3:16. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita talaga na ito pong John 3:16, ito po yung pinakita pong pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ito po yung ipinakita na kung saan ay simpleng-simple pero napakalawak ang ibig sabihin. Ibinigay ang kanyang anak para sa ating lahat. Para ang sino man sa kanya sasampalataya, hindi maranasan ng kaparusahan at ang maranasan po nila ay kaligtasan na buhat sa ating pong Panginoon. Matthew 28:18, glory to God, hallelujah. Amen. Lumapit sa Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen. Kaya lahat po tayo, pinagkalooban na ng ating pong Panginoon. Saan po raw itong kapangyarihan ito? Sa langit at sa lupa. Kaya tayo po ay powerful. Kaya yung pong ating pong mga labi, ito po ay punong-puno ng kapangyarihan. Ang ating pong mga labi, ito po ang nagiging daan para po tayo po'y pagpalain. Kaya kinakailangan tayo po'y humayo. Dahil ibinigay na sa atin yung kapangyarihan. Amen. Tayo po'y magpagamit sa ating pong Panginoon sapagkat nasa sa atin na po yung pong baton. Nasa atin na po yung kapangyarihan para po tayo ay humayo at isagawa po natin yung pong ipinagagawa ng ating pong Panginoon. Pang-anim,
Paghahariin niya ang bayan ng Diyos, magpakailanman. Amen? So, ibig sabihin, bilang tayo po'y bayan ng Diyos, magpakailanman. Kapag sinabi magpakailanman, mawala man tayo, meron po tayong mga anak na susunod sa atin, glory to God. Mawala man tayo, tumanda man tayo, meron tayong mga kaapu-apuhan, na kung tayo po'y sasampalataya sa ating Panginoon, kung paano po ito isinakatuparan ng ating pong Panginoon, na ipinangako niya, glory to God, sa aklat po ng Isaiah, mararanasan po ito ng ating pong lahi. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Isaiah 9:7? Glory to God. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatawag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen? So, ibig sabihin, ipinakikita po rito. Kapag ito po ay binitawan hanggang sa ating pong taas-taasang Diyos na ipinagkaloob sa atin na ang ating pong lahi hindi po mawawalaan na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung ito po inyo pong pinapangarap, ibinubukas ng inyo pong mga labi, mangyayari po yan. Amen. At kung meron man tayo na kung saan maaaring tayo po'y matanda na at sinasabi natin, hindi ko makita sa aking mga anak ang paglilingkod. Hindi ko makita sa aking sambahayan na kung paano sila nag-aalap sa Panginoon. Kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ang pangako ng Panginoon, palalawakin ang iyong lahi na punong-puno ng kapangyarihan. Amen. Magiging mighty on earth ang ating pong lahi. Glory to God. Kaya kinakailangan tayo po ay mag-prophesy sa ating mga anak, sa ating mga apo. Amen. Kung nakikita natin na sila po ay pasaway, i-prophesy mo, itong aking apong ito, gagamitin to ng Panginoon. Amen. Itong aking anak na ito'y magiging isang mang-aawit. Amen. Sapagkat ito po'y naranasan ko. Lagi ko po itong naaalala. Dahil yung pong aking pong anak na si Abet, maliit pa lang po yan, siya po'y umaawit na sa dati po namin pinanggalingan. At nasabi ko, Lord, gagamitin mo ang aking anak na ito. Pero napakahabang panahon, kailan po lang nagpagamit ang aking anak. Amen. So, ibig sabihin, ito po yung right time. Huwag po tayo maiinip. Kung nakikita natin na kung saan parang baliwala yung gawain sa Panginoon, ipanalangin mo, dalhin mo sa puso mo, darating ang isang araw, kapag siya'y tumatayo na, punong-puno ka na ng kagalakan. Amen. Hindi mangyayari yung sinasabi ng kabila. Ang mangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen. Praise God. At mararanasan po natin ng ating pong mga lahi, ating pong mga apo, gagamitin sila ng ating Panginoon. Kung may nakikita ka na, ipanalangin mo na yan. Amen. Praise God. Ano po sabi niya sa aklat po, sa verse 7? Ayan na pala, nabasa ko na pala. Glory to God. Ating punta niya sa aklat po ng 2 Samuel 7:16. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong hindi mawawaglit sa aking paningin. Mananatili ang iyong trono magpakailanman. Praise God. So, ibig sabihin ng ating pong Panginoon nakatitik sa ating lahi. Amen. Nakatitik sa ating mga anak, nakatitik sa ating pong mga apo, nakatitik sa lahat ng ating po na kung saan na ating pong mga tinatangkilik. Amen. Darating ang isang araw ang negosyo mo, palalawakin ang anak mo. Darating ang isang araw, ang anak mo ang hahawak niyan at dadagdagan pa ng dadagdagan. Kaya huwag kang malungkot kung nakikita mo ang iyong mga anak ay parang patubay-tubay lang. Darating ang isang araw, Nanay, ako na po ang bahala dyan sa negosyo natin. Ako na po ang magpapatuloy. Amen? Bakit? Sapagkat ang ating po mga anak, yan po ay gagamitin upang maging daan ng pagpapala. Ang ating pong mga anak, sila po magiging blessing sa iba. Sapagkat pangako sa aklat po ng Genesis 12. Amen? Yan ang lagi ko pong pinangahawakan po sa akin pong lagi ibinibikas. Pagpapalain ang aking lahi, gagawin dakila at pinagpala. Amen. Ang sino mang magpapala sa kanila pagpapalain.
At ang sino man susumpa sa kanila ay susumpain rin. Amen? Kaya mananatili po yung pong pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi niya sa aklat po ng 26, Isaiah 26 verse 3. Praise God. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan. May mga matatag na paninindigan, sa iyo'y magtitiwala. So kailangan po natin yung magkaroon po tayo ng matatag na pananindigan. Sapagkat ang sino man na kung saan na nagkakaroon ng matinding paninindigan sa ating pong buhay, huwag tayong titingin sa ating pong pinagdadaanan, kundi ang ating paninindigan, ang aking Diyos ang magpapala sa amin. Ang aking Diyos ang hahango sa akin. Sapagkat kung paano ang ating pong Panginoon ay nangako sa kanya pong mga ninuno, glory to God. Kung ang ating Panginoon, kung paano po siya isinakatuparan ang kanya pong binitawan sa atin din ng mga hintil na walang halaga nung araw, pero ngayon binigyan ng halaga upang tayo ipagpalain ng ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Sa John 12:34. Praise God. John 12. John 12 po yan, 12. John 12:34. Hallelujah. The people and answered him, we have heard out of the law that Christ abideth forever. And how sayest thou, the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? Darating daw po ang isang araw, yung anak ng Diyos, ito ay itataas. Na kung paano itinaas ang tungkod na may ahas. At sa pamamagitan ng pagtingin ng mga tao sa ahas na yon, na may mga kung saan ay nakaranas ng karamdaman, nakaranas ng mga kagat ng ahas, sila ay nakaranas ng kagalingan. Kaya once ng ating pong Panginoon, ito po'y nataas sa bawat lugar, sa bawat lahi, magtatagumpay ka. Amen. Ano man ang iyong mga pinagdadaanan, dahil ang anak ng tao ibinigay sa atin para tayo palayain. Amen. Para tayo pagpalain. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. In conclusion, anong oras na po ba? Wala tayong oras. Amen. Ayan. In conclusion po. Amen. 4 na pangalan na naglalarawan sa kanyang tungkulin bilang Mesaya. Ang kahangahangang tagapayo. Glory to God. Amen. Praise God. Ang kahangahangang tagapayo, nasa Isaiah 28:29, na makikita po natin dito. Kahangang-hangang tagapayo, ito po'y nagpapakita na mapaghimala. Amen. At mararanasan po natin dito na kung ating pong pananampalataya ng ating pong tagapayo at tayo po'y sa kanya po sasandig, mararanasan po natin ang pinagpalang buhay. Amen. At ang sabi po sa aklat po, dito po sa number 2, makapangyarihan Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Colosas 2:9. Glory to God. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen. Dahil sa siya po ay makapangyarihan Diyos, ibinigay ng ating pong Panginoon, glory to God, ang buong kalikasan ng Diyos na sa pamamagitan ng pinagtagumpayan ng ating pong Panginoon, ito po ay kasama po tayo dito. Sapagkat ang ating pong Panginoon, kaya po yung kalikasan ng ating pong Panginoon ang ipinakita rito, glory to God, na kung paano naranasan ng ating pong Panginoon ang pagiging isang tao, ipinaranas sa Kanya ang pagiging isang Diyos. Tayo po rin ay makararanas na kung paano nagtagumpay ang ating pong Panginoong Jesus sa lahat po ng labanan, mararanasan po natin sapagkat siya po yung ating pong makapangyarihan Diyos. Amen. Ano pa ang sabi niya sa aklat po ng John 1:1? Praise God. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Sa pasimula pa naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Ano po sabi sa verse 14? Naging tao ang salita, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan.
Praise God. Dahil siya po yung makapangyarihan Diyos. Siya po yung napuspos ng kapangyarihan. Amen. Walang hanggang Ama. Awit 103 verse 13. Glory to God. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Amen. Di ba napakasarap na ating pong maunawaan? Na bilang siya po ang ating pong tatay, lahat ng ating pong pinagdadaanan, ipinakikita po rito ang ating pong Panginoon kung paano po siya nahahabag sa Kanyang anak na may takot sa Kanya. Amen. Gayon niya kinahahabagan ang mga tao na kung saan nagtitiwala sa Kanya. Kaya lagi ko pong sinasabi, bilang tayo po'y anak ng Diyos, nakikita po ng ating pong tatay ang ating pong pangangailangan. Lagi sa Diyos ang lapit, wag sa tao. Kasi kapag sa tao po tayo lalapit, may hangganan ang pagtulong po ng tao. Pero kapag tayo po'y sa Panginoon lumapit, walang hanggan ang Kanya pong pagtulong sa atin. Amen. Glory to God. Dahil siya po'y prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi sa aklat po ng Isaiah 11:6-9. Praise God. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkakasama-samang nanginginain ng guya at ang mga batang leyon at ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Praise God. Amen. Hallelujah. Next po. Ang baka at ang oso'y magkakasamang manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang magkakatabi. Ang leyon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit maisuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Amen. Walang mananakit o mamiminsala na hasaklaw ng aking bundok na pinagpala sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Amen, napakasarap. Parang nai-imagine ko, ito na yung pong naandoon po sa millennium reign, yung new heavens and new earth. Mangyayari kaya iyon? Amen. Ay biro mo, kung ang anak mo, tayo nga ay makakita lang tayo ng ahas, miski napakalayo, kinikilig na tayo eh. Ay biro mo ito, miski maglaro doon ng bata. Amen. Doon po sa ng ahas, hindi ka mag-aalala. Ang mga hayop, di ba? Magkakain na sila kasama. So ibig sabihin, kung makikita po natin dito, dahil ang ating Diyos na kinikilala, siya yung prinsipe ng kapayapaan. Kapag ang isang tao'y payapa, wala kang mararanasan kung ano-anong mga negatibo sa ating pong isip. Amen. Yan po'y mangyayari po sa huling panahon. Amen. At ito po'y mangyayari po sa new heavens and new earth. Amen. Na wala nang mababaksik na ahas, ang lahat po ay magiging maamo na. Amen. Ano po ang sabi sa aklat po ng Romans 5:1 and 2? Hallelujah. Sapagkat napawalan sana tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Dahil tayo po ay inilapit na sa ating Panginoon. Tayo po'y pinatawad na sa lahat po ng ating po mga kasalanan. Kaya tayo po ay may pag-asa at tayo po'y may kagalakan. Punong-puno po tayo ng kapayapaan. Bakit? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ano po sabi sa aklat po ng Romans 8:2? Praise God. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So tayo pong lahat, wala na po tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kaya tayo po'y karapat-dapat na matanggap po natin lahat ng pangako ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang kapangyarihan niya ay walang hanggan sa katapusan. At ang kapayapay dadaloy sa buo natin pong sambahayan. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 24:42? Matthew 24:42 and 44. Hallelujah. Kahit maging handa kayo dahil sa hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain niyo ito, kung alam na may-ari ang bahay, kung anong oras ng gabi darating,
magnanakaw. Siya'y maghahanda. Hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Praise God. Hallelujah. 44. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Amen? So ito po'y pangako po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung ating pong Panginoon na sa Kanya pong pagmiministero sa atin, na siya pong ating pong magiging kapangyarihan, siya pong ating pong Diyos na makapangyarihan, prinsipe ng kapayapaan, walang hanggan Diyos, glory to God, hallelujah, na ito po'y ipagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Kailan po ito mararanasan? Kung tayo po'y makakasama sa araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, oh Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, ikaw po ang nangako, dakilang Ama. Na ang lahat po, Panginoon, binitawan niyo po mga salita. Mapapawi ang langit at lupa. Pero ang salita mo po ay mananatili magpakailanman. Panginoon, kilala niyo po ang lahat po ng niyo po mga anak. Kung may mga panahon na sila pinawawalan ng pag-asa, dakilang Ama. Lord, ikaw po, Panginoon, ang nangako. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ang aming po magiging makapangyarihan Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang aming pong tagapayo. Makapangyarihan tagapayo. Prinsipe ng kapayapaan, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na hindi po kami mawala ng pag-asa. Sapagkat kung paano mo ibinigay sa amin, Panginoon, ang bawat salita mo, dalangin ko po, dakilang Ama, na ito po'y manatili sa aming pong puso. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Holy Spirit, ikaw na po ang magtatak sa puso ng bawat isa. At sa darating na Kapaskuhan, dakilang Ama, lagi po naming aalalahanin na ito po, O Diyos, Panginoon, ang ikaw ang isinilang na tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang ipinagkaloob sa amin. Kaya kung dumating man, Panginoon, ang araw ng Kapaskuhan, Panginoon, hindi kami malulungkot sapagkat meron kaming Diyos, Panginoon. Meron kami na lahat, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo ko po itinitiwala lahat po ng aking po mga kapatiran. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat. At maranasan po nila, Panginoon, ang kakaiba